Lester Javier, Yes, welcome Zach. to the show. Thank you. Finally, after tagal natin nag-usap ilang months tayo nagplano Oo nga eh. Anong ginagawa ng isang Pinoy in Kimchi Land dito sa Australia Land? Pinuntahan ka. Malaking factor kaya nandito. Kaya ako nandito. Pero I wanna see how it's like buhay ng mga Filipinos dito. Our content is about buhay ng mga Filipinos. Una dati sa Korea, ngayon all over the world na, hopefully. So yeah, I'm checking out kamusta kayo dito. And especially yun nga, para ma-meet ka din. Yan. Good. So mag-go 1 week ka na sa Australia. Yep. You've been to Melbourne Yes. and Sydney. Yes. Ano yung mas gusto mo sa dalawa so far? Nalilito ako, to be honest. Kasi, nung first few days ko dito sa Sydney, okay lang. And then I arrive in Melbourne. Sabi ko, yung sarap, ang ganda ng Melbourne, napaka-trendy, may pagka-New York feels, ganyan. And then I got back here, I went inside the alleys, the streets, nakita ko yung mga, the ins and outs. Kaya sabi ko, parang it's a tie. So, ang hirap mamili. But siguro kung papipiliin ako, I'll just Melbourne. Melbourne. Yeah. 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 Melbourne is nice. Melbourne's nice. Ikaw ba? Sydney ako. Sydney. Well, depende sa gagawin. Kasi ang daming pwedeng gawin sa Melbourne. Yung nightlife nila, for me, mas buhay. Sa Sydney, what I like about Sydney naman, syempre yung nature, yung beaches. Right. And Opera House, syempre. Big fan of architecture and Harbour Bridge. Sige na nga, Sydney na rin ako. Sydney na lang. Kasi wala nga palang beach sa Melbourne, di ba? Meron din ba? naman. Meron din okay. naman. But alam ko mas madami sa Sydney. Alright. So mag-go 1 week ka na dito. How do you find things so far? Kamusta yung experience mo sa food, yung people, yung culture, the weather? How is it so far? The first few days, ang nakashock sa akin, yung cost of living. Ang mahal ng lahat dito. Hotel, everything, especially food. Pinost ko nga yung McDonald's ka ako. Bakit 50% more expensive sa McDonald's namin sa Korea. And mahal na sa Korea. And I thought mahal ang Japan, Singapore, Korea, even some places in Europe. Pero parang number 1 ngayon sa list ko, I think pinakamahal Australia, Sydney and Melbourne. So, yun yung unang observation. Pero as days pass by, more than almost 1 week na ako dito. I really like na ang sarap ng buhay dito ng mga tao. I like how it's so peaceful. Gumagawa ko ng list May gagawin akong vlog about Australia. Sabi ko parang the number 1 thing na pinakamaganda dito sa Australia is people can be themselves. Parang it's so free. You can be anyone you want to be, and even if you're a Filipino. So nakita ko yung mga Filipinos dito, they own land, they own properties, they own houses, ang daming mayayamang Pinoys dito. They can be whoever they want. And they can easily become Australian citizens, which is mahirap sa amin sa Korea. So, yun yung tingin kong, yun yung nagustuhan ko dito. And I like the weather. It's not so cold. Tapos, hindi ko alam kung umiinit ba ng gusto rito. Umiinit. Nagpo 40-45 degrees dito. Okay. Yeah. And the food, lahat ng klase ng pagkain meron dito. So, yeah, I really like it here. To the point na, kanina kahapon, sinasabi ko sa mga friends ko, move na kaya ako sa Australia. Parang pwede pa kaya ako dito sa edad ko. Ganyan, yeah. So from Korea, nag-apply ka ng tourist visa. Yes. So to clarify, Philippine passport pa din. Yes. So permanent resident na. Resident lang ang tawag sa amin sa Korea. Iba pa yung permanent resident. So I'm a resident sa Korea. Nag-apply ako ng visa using my Philippine passport online. Yes. So gaano katagal yung nag-submit ka ng application for tourist visa? Ilang araw, linggo, buwan yung inabot? Surprisingly, I submitted online lang kasi. I uploaded all my documents and the requirements. Morning, siguro mga 9 a.m., 1 p.m., may email na akong na-receive na parang pinapupunta na ako sa biometrics na. So I assume parang pasado na. And then that's it. It's so easy. Basta kompleto ka lang ng requirements. Although hindi ko alam kung nakatulong na may existing US and Canada visa ako Yeah. Baka nakadagdag yon kaya ang bilis na approve. Yeah. So you've been to other, first world country. Well, Yes. I would say. Yeah. Kaya hindi siya red flag. They know na you're also just traveling. Yes. So nakatulong siya. Okay. So, ilang taon ka na sa Korea? Natitigilan ako pag sinatanong ako yung tanong na yan kasi it means admitting my age. I've been in Korea for almost 25 years. Yeah, so doon na ako tumanda sa Korea. Yun. So, ano yung nagtulak sa'yo para mag-move sa Korea? Una, luck.
nagpunta yung isang Korean company sa school namin mismo. Galing ako sa Mapua. I studied engineering. Nakapasa sa interview. They're looking for engineers. Nakapasa ako right after graduation. And ayun, and the rest is history na. So, medyo sinuwerte. I keep saying sinuwerte kasi for a kid, I was only 20 ba? 21 nung time na yon. Nakapasa ako sa Korea. Abroad agad. I've never had a chance to work in the Philippines. So, yeah, hindi ko siya ginusto. I didn't even want to leave the Philippines. Pero nung sinabi sa Korea na parang we were gonna be given like this amount of money, ay, no-brainer. Labas na agad. Ayun. So, naging alipin ng salapi. Oo, exactly. Oo. Timawa, swapang. Yes. It's good. We do it for our future, di ba? Yeah, definitely. And galing kasi ako sa very very poor background. Taga-Tondo po ako. So, ginapang ko lang ang pag-aaral ko. So, inofferan ako at that time, I think parang $1,000, only $1,000 at that time. Not only. Inofferan ako ng $1,000 at that time. That's like 38,000 pesos sa palitan noon. And going rate sa Philippines ng mga engineers noon, 10,000 pesos only. So, wow. Parang ako na pinaka big time sa mga kabatch ko, kaya I grabbed the opportunity. I didn't even know anything about Korea at that time. So, before Korea, background ni Pinoy in Kimchiland, para lang alam ng viewers natin, ano yung buhay mo dati sa Pilipinas? How's your upbringing? Saan ka nag-aral? Kamusta yung career ng parents mo? They want to know kasi ano yung totoong nagtulak sa'yo para mag-move ka sa Korea? It sounds cliche, pero tulad ng karamihan sa mga OFWs, it's kahirapan. as simple as that. Isa kami mahirap na family sa Tondo. I mean, I think before I left, ang kinakain na lang namin, isang Lucky Me, isa kaming family of 5. Wala kaming pera, naka-jumper nga kami. So parang ma-offeran ka ng 38,000 pesos a month. Akala ko parang milyonaryo na ako nung time na yon. And baon na kami sa utang. Again, as I've said, ginapang na yung education ko. Galing ako sa public school. So, yeah, that's the life before, I've moved to Korea. And of course, needless to say, Korea changed everything. Yung buhay ko, not just yung buhay ko, buhay ng the whole family. Nakapag-aral yung dalawa kong kapatid, ganyan. So, yeah. So, sino si Lester Javier? Hindi Pinoy in Kimchiland, Lester muna tayo. Sino si Lester sa totoong buhay? Sino si Lester? Career-wise, I'm an engineer. I work at isang multinational company sa Korea. I've been in Korea for 20 plus years, as I've said. Parang medyo pang Miss Universe, pang beauty pageant yung tanong ni Zach. Pero ano bang motivation ko dito sa buhay ko ngayon? Hindi kasi I've started vlogging. Parang all about Korea lang. I just wanted to share information about Korea, mga news, ganyan. And then as I went along sa pagbablog, I've met a lot of Filipinos sa Korea. And then I realized, parang hindi pala marami ang katulad ko na sinuwerte sa Korea, and marami ang hindi ganong masaya sa Korea. So parang doon ako nag-focus na, anong problema natin sa Korea? Parang ganyan, mga issues natin sa Korea. And now that's what drives me, I think. Kamusta ba kami mga Filipinos outside the Philippines? Parang we've always talked, bayani ng bagong bayani, blah blah. Pero are we really bagong bayani? And a lot of the Filipinos in the Philippines think we're having this grand life, na laki ng kita natin and we're traveling and all that. But are we happy? And that's why a lot of my videos I end with, happy ka ba sa Hong Kong? Happy ka ba sa Australia? So parang ganyan na in-explore ko. What is it like to be a Filipino outside the Philippines? Okay, so that's Lester Javier. Sino naman si Pinoy in Kimchiland? Ano yung vision ng iyong channel? Bakit mo ginagawa tong kalokohan na to? Ano nga ba? Parang yung sagot ko pala kanina, parang dapat ngayon ko sinagot. Naging merge na si Lester Javier at si Pinoy in Kimchiland. Parang nabubura pa unti-unti yung identity ng Lester Javier. Nagiging niyayakap niya na yung Pinoy in Kimchiland na, I don't know if it sounds too idealistic, ambitious, na ito yung buhay namin, and there are things we need to do to improve yung mga tao sa Philippines. Siguro to exemplify, parang sabihin lang, naman itong daming arte. Siguro to exemplify, alam nyo ba na maraming Filipinos
sa Australia and even sa Korea na depressed. And alam nyo ba na ang maraming Filipinos na depressed abroad, ang cause ng depression nila ay families nila sa Philippines. Because the family in the Philippines keeps asking them for money na hindi naman nila kayang i-provide. Alam nyo ba na marami sa aming maraming Filipinos sa ibang bansa ang baon sa utang for the families in the Philippines. So sabi ko parang this cycle of what? Dependency, poverty. Is there anything we can do to stop this, to solve this? A lot of the people I know, they want to go home sa Philippines even for a short time, pero it's always about the issue of money na, ayun. So siguro yan yung isa sa mga sana magkaroon ng awareness or mabago yung mindset, parang ganun. Yan na yung direction ni Pinoy in Kim Chilan. Sa tingin mo, anong meron sa Korea? Bakit siya attractive sa mga Pilipino na mag-migrate, magtrabaho doon? May international student ba sa Korea? Yes. Okay, so bakit mahilig or patok ang Korea para sa Pilipino to migrate to? Like here sa Australia, maraming categories ng Filipinos na nasa Korea. May international students, may mga asawa ng Korean, local Koreans, may professionals, ano pa ba? Pero walang nasa medical field, walang nasa educational field. Ang bulk, I'm sure, base sa statistics namin doon, ay mga factory workers. So bakit maraming gustong mag-factory worker sa Korea? Ang isang factory worker, you go to Taiwan, you go to other countries, you get what? 15,000, 20,000. I think some countries 30,000 pesos per month. Pero sa Korea, a factory worker, thanks to Korea, let's give credit where credit is due. Ang isang Filipino na gusto mag-factory worker sa Korea can earn as much as what? 150,000 pesos per month. Ang average parang nasa 80,000. Minimum dun is 86,000 pesos. So you can earn 80 to 100,000 pesos as a factory worker. Kasi Korea pays equal. So walang discrimination pagdating sa wage. So they get paid the minimum wage even though they're not Koreans. So tingin ko yan yung number one reason. Ang laki ng pwedeng kitain ng isang factory worker sa Korea. So ano yung most common trabaho ng Pilipino sa Korea? Factory worker. Yeah. Very few professionals, bulk again as I've said. Ang number one is there are 45,000 to 50,000 Filipinos in Korea. As I remember yung last statistics na nakita ko, 26,000 factory workers, around 10 to 15,000 wives ng mga Koreans. The rest, kalat-kalat na, students, professionals, different fields, ganyan. 50,000 Filipinos only Yeah. in Korea? Yeah. Parang dalawang Araneta Coliseum lang yun Right, konti lang kami sa Korea. Akala ng iba maraming Filipinos doon, no, we're only 50,000. Wow, so kamusta yung Filipino community sa Korea? Are you guys close? Marami bang events? Tulungan ba? Hilahan ba? Paano yung Filipino community doon? Alam mo parang of course it's a very complicated relationship. Tayong mga Filipinos pag nagsama-sama ang complicated ng relasyon natin. Even sa small family, much more sa big community. But I can say, I've been to, for example, Singapore, Hong Kong, mas matindi ang paksyon-paksyon dyan, di ba, sa mga bansang yan. Pero sa amin sa Korea, mas close-knit kami. A lot of Filipinos know me. I know a lot of Filipinos. Kakilala ko yung mga taga Seoul, ibang lugar, ibang Filipino communities. Lagi kami may collaborations, interactions. So, mas magkakakilala kami. Of course, hindi mawawala yung, crab mentality, siraan, chismisan. But I think generally, mas friendly. Mas maraming mababayat sa Korea. Yun naman. Let's give it to the Filipinos of Korea. Filipinos in Korea. Ang dami-daming mababayat na, especially mga ate. Mga ate-ate namin sa Korea, ang daming mabait dyan. Ngayon, 2024. Yes. Okay ba ang Korea for Filipinos to migrate to? You use kasi the word migrate, kaya ako natigilan Kaya hindi ko alam paano ko sasagutin yung question mo Korea is a good place to work at, to work in. Korea is a good place temporarily. I'll be very straightforward. It's not a place for a Filipino long term. Baka mabash ako pero konting-konti ang Filipinos na naturalized Koreans na nasa Korea. Mahirap makakuha ng
permanent residency status sa Korea. I've been in Korea for so long, I'm only a resident. I'm not even a permanent resident. May limit ang pagstay ng mga factory workers. And sadly, although hindi masyadong explicit, may discrimination. I mean, I can say generally, hindi mataas ang tingin sa mga Filipino sa Korea. And especially, since nandito ako for the last 1 week, I've compared. Sabi ko nga, ba't ang daming mayaman, ang daming negosyante, ang daming citizens na Filipinos dito sa Australia and even sa Canada, sa US. I have a lot of friends, mga engineers, 5 years pa lang sa Canada, 7 years, 6 years sa US, Australia, citizens na. And they've already bought houses, nag-try na sila ng iba't ibang businesses. Hindi nangyayari yon, or bihirang-bihira, wala pa akong alam na documented case ng ganun sa Korea. So, your question, is it easy? Is it maganda bang mag-migrate sa Korea? Korea is not a place for Filipinos para mag-migrate. You go there, you work there for 5 years, maybe at most 10 years, and then you move out. Ako, I think personally, it's nalipasan ako ng panahon. It was a mistake. I should have left Korea after like 10 years of working there. I should have, kung gusto ko palang hindi na bumalik ng Philippines or mag-abroad na for good, I should have left nung 30 pa lang ako and moved to Canada, for example, or Australia. Yeah. Or go back to the Philippines, siguro mas okay pa. What's the best part about living in Korea as a Filipino? Best part, una, yung ratio ng cost of living to income, napakaganda. Ibig sabihin, even factory worker, ang sweldo mo 80,000 pesos to 100,000 pesos. Dahil generally provided kami ng free housing, mas mababa relatively yung tax. So sa sweldo mo na 80,000 as a factory worker, you can ibubulsa yung diretso na sa pocket mo 70,000 pesos, I can say 60 to 70,000 pesos, at least 50,000 pesos diretso sa pocket mo. Take home na yun. Take home out of 80 So you could imagine kung sumisweldo ka ng mga 120, 150, kaya mo nang i-take home yung 120, 100. So malaki yung kaya mong i-take home. And I've talked to a lot of Filipinos dito sa Australia na galing ng Korea. Sabi nila mas malaki na iipon nila nung nasa Korea sila. So yan yung number one na very attractive sa Korea. Kaya mong makapag-ipon ng mas mabilis at mas malaki. 2 or 3 things na pinakaayaw mo na bagay in Korea. Number one na parang naging resentment na sa akin. Before ako blinded, I thought parang I was living in a bubble. I thought parang lahat kami swerte sa Korea. You know, free food, free house, free transportation. At sa ibang companies ko may pakotse pa. So parang utopia, perfect world, and it's very safe. One of the fastest especially during that time na hindi pa uso masyado ang internet sa buong mundo. Meron na kaming fastest internet in the world. Just a perfect place. Pero ngayon na nakikita ko na yung realities of life in Korea, I've met a lot of Filipinos in Korea, different sectors. Ang number one na pinakaayaw ko, yung tendency na hindi na ako I won't sweeten it. Yung tendency na parang pinakinabangan ka ng Korea and then you'll be thrown away. I am even using the word away. You'll be thrown away, thrown out of the country. Na parang, parang hindi ka naman pala ultimately mag-e-end up as permanent resident. I've paid a lot of tax, pero yun nga, sabi ko, parang ang hirap maging resident, maging citizen. And mainly, malaking bagay dyan kasi yung language You have to reach this certain level of Korean proficiency before you become resident sa Korea. That's number one. Number two, yung nabanggit ko kanina. Pero yung balikan ko lang yung number one. In fairness naman sa Korea, Korea is fast changing now because of the population crisis. So I think medyo desperate ang Korea na taasan ang population. So I think they'll improve this para mas madaling maging resident sa Korea. Yung number two, I've mentioned a while ago, yung medyo parang may hindi siya discrimination na sisigawan ka, mumurahin ka. Although may ganyang experience si Christian, yung isang famous actor sa Korea. Pero alam mo na you're only a second rate, even third rate citizen. You will never go up high
yung mag-rank ka ng mataas sa lipunan if you're a Filipino in Korea. Maybe may possible, but that's not gonna be easy. So majority ng mga Filipino sa Korea, factory workers. Yes. Okay, nasa magkano yung range na kinikita nila? Minimum na possible na kayang kitain ng mga factory workers, 85,000. Yun yung minimum wage. And then, because of overtime, night differential, it can go as high as what? 150,000 pesos per month. Gross. Sa 85 to 150,000 pesos yun per month. Can you live comfortably with that salary? Sobra. I mean, that's a very big amount sa Korea. As I've said a while ago, ang laki doon magiging take-home pay mo na. Especially nga, ang kalakaran sa Korea, you're provided with food, most companies at least, and free housing. Very, very comfortable life. Yeah. So ikaw as an engineer naman, magkano yung kinikita ng isang engineer sa Korea? Yung range from starting engineer, yung mga bago pa lang, up to sa mga senior level na engineer? Again, very fair ang Korea pagdating sa pagpapasweldo. So engineers in Korea, Filipino engineers in Korea can earn minimum wage, which is again 86,000. From minimum wage of 86,000 to as much as, eto alam ko to ha, baka mabash ako or sabihin na kalokohang tunay. I've met Filipinos earning as much as 1 million pesos per month. Engineers in Korea. Because especially oil and gas, chemical shipbuilding field, marami dyan ang kumikita ng, around 1 million. 500 is not uncommon. 200, 300 is, I think, nasa ganyang range, mga 200, in pesos na, 200, 300,000 pesos. Yan ang very common na salary. But 500, may ilang 1 million per month. Yung sa 200 to 300, take home na yun? Gross. Pero as I've said again, mababa lang ang tax sa Korea, mababa. I think only 12% ba or 10%. Konti lang din yung mga deductions. So, marami doon is, again, take-home pay mo na. And especially for engineers, most engineers, they get free housing, free car, or transportation, a lot of benefits. Halos wala ka nang babayaran sa hospitalization, ganyan. And you get ticket. Especially, ang number one na masarap pala sa Korea, yung leave. Ang daming holidays. Ang sarap magbakasyon sa Korea, yes. As a Filipino in Korea, ano yung favorite Korean food mo? Yung something na you can eat every day? I can eat every day in Korea. Oh my God. Kasi ang sarap ng Korean food. Isa yun sa pupuntahan nyo sa Korea. Ang sarap-sarap ng Korean food. I can eat every day. At the top of my head. Bibimbap. Ano yung parang adobo sa Korea? Adobo sa Korea. Galbichim. Very popular. Very popular. Very popular. Samgyeopsal. Never goes out of style. Number one pa rin, of course, samgyeopsal. And chicken. Akala ng lahat, no, actually, kokorek ko yan kasi I've done a research. Ang pinakamaraming restaurant sa Korea ay chicken restaurant. So, chicken actually is the most popular food in Korea. Fried chicken. The Korean fried chicken, yung iba-ibang flavors. Kaya pala daming KFC, yung Korean fried chicken. Dito ang tawag nyo KFC, Korean fried chicken. Yeah. Because KFC is not popular in Korea. Ang popular sa Korea, gyeochon, yung kumne, yung chicken talaga ng Korea. Pero pag nagki-crave ka ng Filipino food sa Korea, what do you guys do? Meron ba mga Filipino shops, restaurants, or may nabibilihan ba ng ingredients, nagluluto kayo? How do you guys do it? Yes, una hindi ako marunong magluto, not even fry egg. Buti na lang, maraming Pinay, maraming restaurants na Filipino restaurants sa Korea. Pero, as I've said, ang sarap-sarap ng Korean food. So, parang, I'm speaking for myself, ako parang bihira akong kumain ng Filipino food. Sanay na ako sa Korean food. Mas hinahanap-hanap ko na ang Korean food. Ano naman yung mga common na libangan ng Filipinos in Korea? Kasi ngayon, di ba, social media age na. So parang nabawasan na yung paglabas. Dati mahilig kami mag-norebang, ganyan, inom-inom. Pero ngayon, lahat kami nasa TikTok na, nasa social media na. Pero kung libangan, pasyal pa rin, I think. Kasi dahil sa K-drama, thanks to K-drama, ang daming pwedeng puntahan popular spots, cafes, and again, the food sa Korea. So, mamasyal. Ikaw, bilang isang Filipino in Korea living there for 25 years, give me 3 things, bagay na miss mo na sa Pilipinas. I miss Philippines being a home.
Yan yung number one. And I think I speak for a lot of Filipinos. Yung paglabas mo, yung maingay na kapitbahay mo, yung kumakantang, yung nagkakaraoke. Video okay. O nagvi-videoke mo ang kapitbahay. Yung paglabas mo, may sari-sari store, bibili ka lang ng San Mig Light, ng mani, and may pulutan ka na. Yung lagi ka may kachismisan dyan sa tapat. That kind of Filipino thing, Filipino spirit, miss na miss namin yun. Kasi like in Australia, tahimik ang buhay namin sa Korea. Hindi ko kilala mga neighbors ko, katabi kong pinto, hindi ko kakilala. Hindi kami lumalabas para magchismisan. So, yun yung number one na miss ko na sa Philippines. Pangalawa, Philippine nature. Guys, Philippines has I've been to many places pero pinakamagaganda pa rin yung mga dagat natin sa Philippines, yung mga tourist spots natin. Sana ma-maintain natin, ma-preserve natin. Yan yung dalawang pinaka-miss ko na. Siguro next na lang yung food. Yeah. Pero number one talaga the people. Ang babait ng Pinoy, sa sarap ng nakasama ng mga Pinoy sa Pinas. Yung mga Pilipino na may partner, asawa or boyfriend, girlfriend na Korean, Okay. ano yung mga common feedback nila? Do they enjoy the relationship? Marami bang negatives? Ano ba sila? How's your chemistry? Okay ba? Match ba ang Koreans and Filipinos para mamuhay together? Kaya ako natatawa kasi baka mabash ako. Pero alam nyo guys, ang dami ko ng content na ginawa dyan. You can see it on my Facebook, YouTube, and TikTok page. Siguro, ang hirap hindi na ako magbibigay ng percentage. Pero I've asked a lot of them and I've asked that question. They said parang 80% hindi happy sa mga married sa Koreans. Sa dami ng kakilala ko sa Korea, hindi lahat pero iilan lang yung happily married sa Korean. Happily married or happily na may partner na Korean. Filipino and Korean ang sinasabi ko. And hindi ito ibig sabihin na masama ang mga Koreans or whatever. It's as basic as the differences, cultural and language. Marami sa kanila. Korean language is a very difficult language. Hindi pa rin ako ganun ka-fluent sa tagal ko sa Korea. I can speak the everyday language pero hindi ko kaya yung pag-usapan natin ng mga filosofiya mo sa buhay, mga batas ng Korean. Hindi ko kaya yung ganung level. So, a lot of these Filipinas na married sa mga Koreans, hindi nila ma-express yung deep emotions nila, mga dreams nila, thoughts nila sa mga asawa at anak nila. And I think that leads to unhappiness. You want somebody na kaya mong mata-mata lang magtitigan lang tayo, nagkakaintindihan. And they don't have that. So, yeah, to answer your question, I don't think there's a very high compatibility. I'm speaking as a matter of factly sa dami ng kakilala ko. I don't think there's a very high compatibility between a Korean person and a Filipino person. Not again because of whatever reason, but mainly because of the differences in culture and language. Uso din ba yung mga nag-a-affam ng Korean? Pagka ba nakakapagpangasawa ka ng Korean, citizen ka na? No, that's one more sad thing. Kaya yung kaninang binanggit ko, isa sa pinakaayaw ko sa Korea, ang hirap maging citizen. Would you believe, Filipina, naging asawa ng Koreano, nagkaanak sila, lumaki na yung anak and all, hindi siya automatic magiging citizen. And there are even a lot of cases na naging TNT pa yung Filipina. Ang complicated niyang topic na yan, pero isa yun sa pinaka kinaiinisan ko sa Korea, na parang, sorry for lack of better word, pinakinabangan nyo na ng husto yung Pinay. Diba? Inanakan, nag-alaga ng bata, nag-alaga ng Koreanong, a lot of them matanda na Koreano. And yet, she won't even get a citizenship. Dadaan pa siya sa butas ng karayom. So yung iba swerte, dati mabilis magbigay ang Korea ng citizenship. Pero ngayon pahirapan na din. So no. Yeah. Hindi automatic. Unlike maybe sa ibang countries. No. As a Pinoy living in Korea for 25 years, are you happy with your life there? I used to be very happy in Korea. Sabi ko I was living in a bubble. Lagi ko tinatanong yung question, ang hirap pala sagutin yung tanong na yan. Hindi ako masaya. Paano ko ba sasagutin? Ang hirap I don't want to sound ungrateful A lot of the things in my life, yung mga nabili ko, na-acquire ko, napuntahan ko, napasyalan ko, pinagpapasalamat ko sa Korea. I don't want to sound ungrateful. Mahal na mahal ko ang Korea, mahal ko ang lahat ng kaibigan kong Koreano. Pero bakit parang hindi ko masabing hindi ako masaya ako is because I've seen the lives of the many Filipinos in Korea. And it's not good. And it's unfair.
So, parang siguro may pinaglalaban na ako, ganun. So, happy ba ako sa Korea? Happy ako para sa sarili ko. Kung magiging makasarili ako, happy ako. Pero hindi ako happy the way Filipinos, hardworking Filipinos, mapagmahal na mga nanay na Filipinas, hindi ako happy kung paano sila tratuhin sa Korea. And I guess that's the reason why you're traveling the world right now. Mhm. Maybe finding the next home, next location. For me, baka, pero siguro naghahanap ako ng mga sagot sa mga questions ko. Parang ganon. So, hindi necessarily, hindi main purpose ng pagta-travel ko to different places is para maghanap ng destination for myself. More of there are a lot of questions. Ang baduy pakinggan, baka sabihin niyo masyadong OA, philosophical Pero, why do we even have to go out? Parang, hindi ba pwede sa Philippines na lang tayo lahat and make our country the best country for us to live in? Bakit ganon? Parang ganon. After living in Korea for 25 years, saan mo gusto mag-retire? Korea, maybe Australia, or Philippines? Nabighani ako sa life in Australia. Bigla ko siyang kinoconsider ngayon. Pero before coming here, ang plan ko talaga, Philippines pa rin. For me, there's no place like home. Philippines will always be the best country, the best place in the world for me para tumanda at mamatay. Huling tanong, a very popular question. Mhm. Kung bibigyan kita ng 10 milyon piso, Mhm. 10 million pesos to move back to Philippines for good, Mhm. wala nang balikan sa Korea after 25 years of living there, will you take it? Nope. No. Yeah. Nakita ko na yung tinanong mo yan sa iba. Nung tinanong ko siya sa sarili ko that time, I've met a lot of Filipinos na nanggaling kasi sa Korea, when you leave Korea, you'll get this, yung kinontribute mo sa pension, separation pay, severance, everything, insurances and everything. I've met a lot of Filipinos bumalik sa Philippines, from Korea to Philippines with 3, 4, 5, even almost 10 million pesos. Ang daling maubos ng pera. And let's be honest, ang hirap kumita ng pera sa Philippines. I've tried doing business in the Philippines. I've invested in a lot of things in the Philippines. For some reason, hindi ko alam bakit, ang hirap-hirap yumaman, ang hirap kumita sa Philippines. So, ngayon na kaya ko pang magtrabaho, kahit make it 20, I won't accept it. I will not go back to Philippines for now. Pero when I'm in my twilight years na, money won't be ayoko nang isipin ng pera by that time. I want to be with my family, with my friends in the Philippines, in a farm in the Philippines. Is there a number na makapagpalipat sa'yo sa Pilipinas? 50, 100 million? A billion? Amen. It's not necessarily about the number Ano ba? No, siguro wala. It's not about the money actually. Ang bilis sa pinaprocess ko sa utak ko ngayon parang sa ngayon na malakas pa ako and nag-enjoy pa akong explore ang different countries. I think kahit bigyan ako ng ganyan, 100 million, kung magpapakatotoo ako, no. Hindi pa rin ako babalik. 100 million pesos, no. No. Kahit sinabi mo na you're not that happy living in Korea, hindi ka babalik ng Pilipinas. Hindi muna. Siguro kung bibigyan ako may ganun akong pera, I'll explore living in Europe or Canada or maybe try it here in Australia. Siguro babalik ako ng Philippines mga pag nasa 16 ganyan. But for now, just to clarify, for now, hindi For ka babalik. now. Hindi muna. Okay. Yes. So before mag-bash yung mga keyboard warriors, guys, understand kung bakit ganun yung sagot ng mga Filipinos living overseas, di ba? Kasi may dahilan why we don't take, di ba, 20 Kasi million, 100 magpakatotoo million. naman tayo. I mean, gaya nga ng sabi mo, may system dito sa Australia. Ang ganda-ganda ng system din namin ng system of living sa Korea. It's so safe. Mag-iwan ka ng cellphone sa restaurant sa Korea, hindi mananakaw. Ang bilis-bilis ng internet. Tumawag ka sa credit card company, lahat ng concerns mo masasagot, masusolusyonan ng napakabilis. Hindi mo kailangan magpunta sa bank para mag-loan. Lahat magagawa mo online. You can get passport, everything, documents, puro online. Parang minsan kino-question mo na, bakit laging pinahihirapan ng buhay sa Pilipinas? Tumawag ka sa isang bangko, ang tagal mo maghihintay. Papalitan mo lang ang phone number mo sa mga big banks I'm talking of big banks. Kailangan pa magpadala ng form dun sa bangko, tatawag ka pa, i-hold ka sa phone.
dito sa Korea, magpalit ka ng phone number. You do it by yourself through the app. So, these little things ba, parang hindi na pera yung usapan, kaya parang ang daming Filipino saya pa rin bumalik, di ba? Got it. Well, Lester, Pinoy and Kimchi Land, thank you very much for being on the show. Yes. Any last message, advice to Filipinos who are planning to migrate to work in Korea o sa mga Pilipino na kakadating lang ng Korea? Okay. Maybe, baka mabash again ako, maybe it won't sound nice, pero come to Korea because it's a really nice place, especially kung ano ka, K-pop, K-drama, Korea, Hallyu Wave fan. Come to Korea, sige work ka doon for 5 years, max 10 years. And then, move out. Unless magkaroon ng changes sa immigration laws ng Korea, don't stay in Korea longer than 10 years. There's no future for you there. Hindi ka iniisip ko, may mga Pinoy ba akong kilala nakabili ng bahay doon? I don't think so. Wala akong kilala at the top of my head na may bahay doon. Hindi ka makakabili ng sarili mong properties, hindi ka yayaman. So, 5-10 years and then go somewhere na makakapag-establish ka, makakapag-set up ka ng life mo long term. That's my advice. Yeah. But again, Korea is still a very good place, albeit short term. Advice to Filipinos na gusto mag-travel sa Australia. Sabi mo kanina, unsure ka, di ba? Parang ang baba ng expectation mo. Madaming friends nagsasabi na ano bang meron sa Australia, ba't ka pupunta doon? Ngayon na na-experience mo, ano yung advice mo sa mga Pinoy na gustong mag-travel sa Australia? First advice, the visa. Kasi luckily mabilis akong na-approve dun sa visa. Sabi ko nga parang morning, afternoon may approval na. Get all the papers ready. Parang lahat ng requirements, hindi mo lang yung requirements, hindi mo na kailangan mag-consult ng travel agency or third party. You do it by yourself, basta kompleto yung requirements mo. Nasa ano lang yun parang spur of the moment lang yun. Nasa office lang ako. Sabi, apply kaya ako, 10 a.m. Upload ako ng documents. 1-2 p.m. may approval na. So, just ready the documents. Pangalawa, don't stay. Pupunta ka dito sa Opera House. Actually, wala naman masyadong makikita. Pero, explore deeper. Ayan. Join the tours, yung walking tour. I-explain nila sa inyo what's with this landmark. And then, ma-appreciate mo siya. So, join tours. Pangatlo, go beyond. I visited Blue Mountains, nagpunta rin ako sa Great Ocean Road, tama ba? Yeah, Melbourne. Yeah, Melbourne. I visited Melbourne and wow, one of the best countries na na-visit ko. Sabi kasi sa akin ng mga friends ko, parang wala namang special sa Sydney, parang hindi naman kaganda para bisitahin daw for tourism. But I beg to differ. One of the best places na napuntahan ka. I really like it here. I should have stayed longer. 1 week lang kasi ako Pero yeah, ang ganda rito. Highly recommended. And ang babait ng tao and it's safe. Lester, Pinoy and Kimchi Land, thank Yes. you for being on the Thank you, show. bro. Thank you. Thank you for meeting up with me. I really appreciate it. Thank you. And let's keep doing what we're doing. I think ikaw, lalo ka ikaw, you've opened up minds of so many people. You've inspired a lot of people. Sana tuloy natin to. And sana ako din sipagin ako, maging kasing sipag niya ako na maglabas pa ako ng more content like what he does. So, thank you, bro. Thank you. And ano ba? Ito kanan. Salute sa'yo, salute. Salute. Yeah. Kaya mo yan. Alright, thank you guys for watching. Thank you. Hey. Love you all. Peace.